Magandang tanghali po. Ito po, magta-test print po ako ng 5 pages para check po natin kung mag-error o hindi. Ito po siya, ang condition niya po ay 0. So, napansin ko sa kanya, mabagal yung pag-response pagka nag-print siya, no? Kasi ang program po natin ay yung po, ito ay wireless 415, pero ang na-install po natin ay wireless 410. So wala namang problema doon kung minsan kasi nawawala yung installer niya, ano. Tapos po ma'am, ang isa pa pong nagiging problema nito ay ito po kasing aking bond paper na ginamit ay A4. Dapat po A4 talaga din. Kung ano yung settings nitong printer, dapat A4 din. Kung minsan naka-letter siya kaya nag-e-error po. Ano? Pakita ko po sa inyo mamaya. Halimbawa, ito pong sa settings. Punta po kayo sa settings. Sa akin po kasi settings, ano. Punta po ako sa settings. Tapos may makikita po kayo dyan na printers and scanner. Tapos sa printers and scanner, hanapin nyo po yung inyong printer, ano, HP. Ayan, pang na po ito. 1, 2, 3, 4. Pang 5 last. Ayan, ito po, pang last, ano. Po natin, tapos po muna natin paano, para po bago ko sa inyo ipakita, ano. Dito po kasi ako nagtagal hinahanap ko po yung problem niya kung paano masosolusyonan. So okay po yung printing niya. Meron pang isa pang 5 po, ano. Dito po natin. So ito po yung pang last. Tingnan natin kung mag-e-error. Ang error po niya ay E2. May kinalaman po yun sa settings ng bond paper. Kung pansinin po ninyo, okay, wala po siyang error. Tapos try ko po siyang mag-Xerox. Ayan, try natin mag-Xerox. Ayan, nagbi-blink. Tapos, check po natin. Minsan po kasi napapansin niya may error siya. Kapag po walang bond paper doon sa likod, mag-e-error po yan. Warning siya. Ibig sabihin wala siya nadidetect na bond paper. Yung indicator dito may nagbi-blink na 1, tapos parang bond paper, yun po yun, hala siya na-detect. So ito po yung scan niya, meron po kasi nakalagay dyan sa loob. So ayan po yung na-scan, so wala po siyang error. Nung una po kasi may error akong nakita noon nung nandito po kayo nung kukunin nyo na, ngayon wala na. So ito po yung inyong printer, HP Ink Tank wireless 415 po, sana yung 410, wala po kasi yung driver nung ano. Tapos pagka nandyan na po kayo sa loob ng settings niyan sa HP wireless 410 series, punta po kayo sa printing preferences. Tapos mayroon pa magpa-pop up yan. Yan. So naka-portrait siya, back to front ang settings. Ayan, kita po natin. Tapos meron pong advanced, diyan nyo po makikita ma'am yung paper size. Dapat naka A4. Yung baka po nakaset kasi diyan mga letter, o kaya naman ay long, o kaya naman po ay legal. Ayan. Pero kung naka A4 po kayo, A4 din. Tapos dito, check nyo rin po sa inyong ipiprint. Sample natin dito sa print, dapat dito po ay naka A4 din. Kung ano po yung nakalagay dito, dapat parehas din. Para nun, hindi po siya mag-e-error dito. So yun po yung nakita ko, ano, binuksan-buksan ko pa po siya, nilinisan ko yung sa mipid roller niya. Okay naman, mukhang bago pa naman po ito, malinis sa loob, may konting alikabok lang, so nilinisan ko. Pero nung una meron siyang error, ano. Tapos ma'am, eto pansinin niyo huhugutin ko yung bond paper nito, magkakaroon ng error yan. Ayun, oh. Pansin niyo po ba? Wala pa. Focus natin, ayun. May exclamation point, tapos meron parang bond paper. Pagka po ibinalik ko yung bond paper, ayun, nawala na po, ano. Tapos testing po natin uli mag-print o mag-Xerox para mabilis. Ayan, blink yung 1, ibig sabihin may isa akong ipipisi-Xerox. So tingnan po natin uli kung meron pa siyang error o wala. Pagka-Xerox siya, so nakaset niyan ay A4 yung ginamit ko, hindi po kasi nag-automatic dapat A4 din, ano. So okay na po siya. So yun na lang po ma'am, magandang tanghali po. Muli, pwede nyo na pong kuhanin.